yan, no? Kakayandala. Kakayandala ding padala. Adwa kayo mo magpadala, tita, ika mo po pay Pearl. Mas maganda sana wala po kasi. Pearl, sinasabat yung yung padala mo. Naman sinasabat, ha? So, anong tawag dito? No-hold lang kayo. Dino-hold yung mo. Iyan lang naman, ayan, Ano po, kasi, kumbaga, pero akong nito, pinautang ko lang ngayon para ipadala niya sa pinautang ko lang. parang tinik mo na yung responsible. Ako sinali kanini, credit card. O, ini magkano yung ini kanina? 400 dirham yan ini. 400 dirham. Kasi opo yan mo. Opo yan ini. Peso, wala yung 10,000 ni. Wala yung 10,000 yan. Tita, pakisend ka ko yung resibo. Oo, kasi di ba sa ating mga Pilipino, di ba pag nagpadala, declaration nyo po, pangalan nyo yung nakalagay, hindi yung kung kanino man nanggaling. Pangalan nyo at kayo yung pumirma. Ayan. Oo, so anong ibig mo sabihin yan? Dyan. So nanong buriyo ko na nyo rempi pagpagalan me ko na nyo la? Ko, magobra kaming masalese, kibat mo kanyan? Nakabigyo si ma'am. Nakabigyo si ma'am. Nakalive ako. Ma'am, bawal po yun, ma'am. Ay, hindi bawal. Marami ako nakikitang Pinay OFW na galing dito sa Dubai, United Arab Emirates na naharang sa customs sa Clark International Airport, nagsalita na. Naharang siya guys dahil sa dalawang cellphone na dala niya at ang isa doon ay yung hot topic nga na iPhone. At ang sabi ng taga-customs ay mahal daw yon at 100,000 pesos ang halaga kaya siya hinarang. At ayon sa kanya ay may mga naharang nga din daw na iba pang OFW or mga pasahero na nagbayad na lang ng 10,000 pesos. Eto nga guys ang nakakalungkot dahil napakarami nagsishare sa atin na pinagbayad sila ng 10,000 pesos sa customs kahit ang dala naman daw talaga nila ay pang personal lang na gamit. Kagaya rin ito sa sinabi ng isang OFW na naharang din na ginto naman ang dala niya. At ayon sa caption niya ay hindi daw siya nagpatinag sa mga taga-customs dahil basta alam daw niya na sa malinis na paraan niya nakuha ang mga ginto na dala niya. At ayon sa kanya ay naiuwi naman daw niya yung mga ginto na naharang sa customs na walang binayaran kahit anumang tax. Pero hinanap daw sa kanya yung mga resibo nito. Kaya itong si kabayang OFW na naharang sa Clark International Airport sa customs ay nilaban din talaga niya yung dalawang cellphone na dala niya, lalo na't alam niya sa sarili niya na pang personal lang ito. At sa tagal daw niya na bumabiyahe, ngayon lang daw sa kanya ito nangyari. Sabi po nung isang babae doon, sabi niya, iPhone worth 100,000 yan. Yun po ang narinig kong sinabi nung isang babae, worth 100,000 yan. Tapos, ay sabi ko po, hindi po iPhone 12 lang po yan. Tapos po sabi ko, second hand lang po yan. Tapos, di inihingi po na lang yung resibo. Tapos, di sabi ko, ako po, ano lang po yan, in-order ko lang po yan online sa Dubai, dun sa may Noon. Dun po sa may, ko yan, kasi po ireregalo niya po dun sa may anak niya magbe-birthday po ng 18 years old. Tapos yung Oppo naman po, sabi ko, sa tita ko po yan, ibibigay niya po sa tatay niya, dun sa lolo niya. Tapos inaano po nila yung, parang may tinitingnan po silang inaano po nila yung presyo. Tapos sabi ko po, dun sa Oppo, ay binidyo ko po yung mga phone. Yung ang sinasabi ko po sa inyo na hindi ko po intention na i-video ko po yung nangyari. Hindi ko po intention yon. Kaya po ako nagbibidyo, kaya nga po putol po yung katawan nila yung mga paalang nila Kasi po, ang binibidyo ko po nung time na yon, yung mga phone na pinadala sa akin. Ibibidyo ko po kasi po, isasend ko po dun sa mga nagpadala para alam po nila na kung kukunin po nila yung phone na yon, na kinuha po sa custom at hindi ko po, baka isipin po nila, sinasabi-sabi ko lang na kinuha sa custom, tapos inuwi ko lang yung phone. Kaya po ako nag-video na sabi ko, Pearl, sabi ko, eto yung sinasabat dito. Tapos sabi po nung babae, hindi namin sinasabat. Sabi ko, ano po yun kung hindi nyo, ano pong ibig sabihin nito? Ino-hold lang namin. Yun po ang sabi niya. Tapos ipapaliwanag ko rin po pala, dun sa may video, meron pong mga babae na ando doon sa may na nahagip dun sa may video ko. Yung luggage pong yun, sa kanila po yun, hindi po yun akin. Yung mga phone po na dala-dala ko, nakalagay po yun sa may backpack ko sa hand carry. Kasi po,
Ang mga phones, yung mga gadgets, hindi po yan pwedeng i-check-in. Kasi po may mga battery po yan. Once na may mga battery po, hindi nyo po pwedeng ilagay sa check-in yan. Bawal po yan. Sa Dubai pa lang po, kung saan po kayo manggagaling na bansa, sasabihin nila sa'yo kung ano yung mga bawal ilagay sa check-in at ang mga bawal na ilagay sa may hand carry. So, yung mga phone yon, hindi po yon nakalagay sa check-in luggage ko. Nakalagay po yon sa may hand carry ko na nai-scan po nila. Nai-scan nila. At ano po, yung mga phone na yon na nandito lang po sa bag ko. Kaya meron po kasi ako nakikita sa mga comment na ang sabi po, ang napaka-ignorante naman neto na bakit hindi na lang nilagay sa luggage, ganyan-ganyan. Kasi po, hindi po talaga allow na ilagay po sa luggage po sa i-check-in nyo yung mga, may mga battery po. Kasi po parang, po yan, delikado po yan pag chinek-in po yan. Kaya dapat po yan nasa hand carry. Yun po ang lilinawin ko po sa mga nagsasabi po na bakit hindi ko po daw nilagay yun sa may check-in. So, kaya po naka-backpack po yun. Naka-backpack po sa akin. So, andun na po tayo. Ngayon po, yung nagip po sa camera, mini-message din po ako. Marami daw pong nagme-message sa kanya na akala po nila na taga-custom din po siya. Nag-message po siya sa akin. Sabi po niya na yung sila po daw, nung time na yon, nagmulta po sila. Pinagbayad po daw sila ng 10,000. Pero ako po, hindi po talaga ako, kasi alam ko po na hindi po ako mali nung time na yon. Kaya po talaga inano po yung para hindi nila kuhanin yung phone. Sa marami po kasi nagtatanong sa akin na mga message, pero hindi ko po kasi kayo ma-replyan. Hindi ko po kayo ma-replyan isa-isa kasi po ang dami po talaga. Tapos napupunta po sila sa may message request, sa may spam ko. Sa mga nagtatanong po, yung mga cellphone pong yun, na hindi po nila nakuha sa akin. Kasi po, nagmatigas po talaga ako. Nung hindi ko po sila binibidyo. Yung binibidyo ko po talaga, yung mga phone, para isend ko po dun sa mga nagpadala na kung sakaling hindi ko po mailabas yung phone na pinadala nila, at least po alam nila. Tapos, narinig ko po yung lalaki na sinasabi ko po sa inyo na from pa lang, silita na ako. Narinig ko po siya, sabi niya po dun sa isang nagbibidyo si ma'am. Sabi niya po gano'n, nagbibidyo. Tapos sabi po nung lalaki, ma'am, bawal po ang magbidyo, sabi niya. Kaya po sinabi ko, naka-live ako. Pero ang totoo po nun, hindi po ako naka-live. Yung mga bidyong in-upload ko po yun, sinend ko po yun dun sa may nagpadala sa akin. Pero wala po akong intensyon na mag-video. Wala po akong intensyon talaga mag-video. Tapos po, ang narinig ko po, nagbubulungan po sila. Tapos ang sabi po nung isang sa kanila, ano ang gagawin natin dito? Tapos ang narinig ko, ang sabi nung isa, yung anuhin mo na lang sa supervisor. Parang ganun po yung narinig ko eh. Tapos nakita po nila na hindi po ako magpapatinag kasi po high blood ako. Nung time pong yon, wala pa po akong tulog. Hindi pa po ako nakatulog sa eroplano. Nagme-maintenance po ako ng gamot sa hypertension. Kaya po nung andun po talaga ako. Talaga pong yung parang siyempre, ko po sa biyahe, di ba? Tapos para po ako talagang, tapos kukunin nila yung hindi naman nila pinaghirapan. Kaya po, nakita po talaga nila, hindi po talaga ako kasi nakifeel ko po na kung magiging mahina po ako noon, baka pagbayaran nila ako or maiwan po sa kanila yung phone na yun. Hindi ko po talaga hinayaan, kasi po, marami pong nagme-message sa akin na sabi po nila, nangyari po yan. Nangyari daw po sa kanila yan. Pero ako, hindi po talaga ako, pinakita ko po talaga sa kanila na ipaglalaban ko yun. Ipaglalaban ko yung kasi po, nagbibiyahe, ilang beses na po ako nagbiyahe, ngayon lang po nangyari sa akin yan. Tapos isasabihin nilang, bawal daw magpadala. Kailan pa kaya naging bawal yung magpadala? Nung po sa mga nagsasabi na, ginawa ko lang daw po yung video na yun para gusto ko sumikat. Paano gustong sumikat? Hindi ko naman po intensyon na mag-video. Yung video pong yun po yung sinesend ko pong video dun sa mga nagpadala sa akin. Yun po ang katotohanan. At saka po dun sa mga nagtatanong, hindi po nila nakuha yung phone ko. Tapos nung wala na po silang makitang siguro, kasi sabi ko po yung Oppo, nasa 400 lang yun kasi sinend po ni tita ko yung resibo nung time na yun. Nung sinend ko po sa kanya yung video na ayaw po nilang
na hinarang po nila yung mga phone nila. Sinend po sa akin kaagad yung ano. Sabi ko nasa 400 dirham po yan. Tapos yung isang babae nagpo-compute na po siya. 400 dirham. Sabi ko 400 dirhams wala pa pong 10,000 yan. Tapos yung iPhone 12 po, sabi ko ano po yan? Second hand po yan, sa akin po yan. Kaya po ako pala nakaalis doon, ito po ang sinabi ko. Sabi ko po na yung iPhone 12 na yon sa akin, ako ang bumili. Kasi po, pinakita ko po na binili ko po yun online sa may noon. Kaya po, wala na po silang maano sa akin eh. Wala na po silang yung siguro po, ito lang po ang ano ko, yung parang nararamdaman ko nung time na yon. Parang akala po siguro nila, kasi mag-isa ako, kung na isasabihin nila na 10,000 lang yung ano, tapos yung dala-dala kong ano, iPhone 12, akala po siguro nila 100,000 yon. Siguro yung magbigay ka na lang para makuha mo yung ano mo, yung pinadala sa'yo. Hindi po, pinaglaban ko. Sabi ko po sa isip ko, kahit dito nyo pa ako patulugin, hindi ako lalabas dito hanggat hindi ko dala-dala yung mga ano. Kasi alam ko po, yung cellphone na yun, inutang lang po sa akin nung kaibigan ko para po may pangregalo po sa anak niya kasi mag-18 siya. Tapos kung kukunin po nila, kaya po talaga yung pinaglaban ko po. Hindi po ako nagbayad. Pinaglaban ko po talagang, wala nga po akong dinala sa sarili ko eh. Yun lang po ang dala-dala ko, napasalubong yung padala nila. Para sa akin po, wala po akong dala-dala para sa mga pamilya ko. Yung mga chocolate lang po. Kasi po alam ko po talaga na mahigpit po, kaya dinala ko na lang po talaga yung padala po ng mga kaibigan ko. Tapos kung kukunin pa nila, yun po ang totoong nangyari. Minatigas ko po talaga para po hindi nila kuhanin yung cellphone. Tapos po nung wala na silang masita sa akin, nagpapaliwanag yung babae, hindi lang nagkaintindihan, ganyan-ganyan. Nag-ano na lang po ako, hindi na po ako umalis na lang po ako ng mabilisan. Kasi po baka kung ano-ano pa yung gawin nila. Tapos po pala dun sa may video, nung sabi po nung lalaki na bawal po ang mag-video. Ang sabi niya sa akin, sabi ko po naka-live ako. Kunwari ko lang po 'yun para matakot sila at hindi nila ako takutin na kunin yung phone. Sabi ko lang po 'yun, pero hindi po talaga ako naka-live. Tapos po nung pagkaalis nung ganon, nagpapaliwanag pa po yung isang babae na sabi niya hindi lang nagkakaintindihan, ganyan-ganyan po ang ano niya. Yun po ang katotohanan sa nangyari. Opo, sa Clark International Airport po. Kaya po nung nag-aano po ako, nung pinipilit ko po yung akin, ang sabi pa po nung isang lalaki doon, sabi niya, matigas to, yan ang gusto ko. Yun po ang narinig ko. 6 po sila doon. 4 na lalaki at saka 2 babae. Sabi ko nga po sa inyo, high blood po ako nung time na yon. Kaya tumataas na po yung, alam ko po yung sarili ko eh. Pag na-high blood po ako, tumataas na po yung yung pananalita ko, ganyan-ganyan. Kaya medyo kinokontrol ko po yung sarili ko doon. Baka po may stroke ako doon. Sa custom na po yun, yung pa-exit ka na po, yung nakuha mo na po yung bagahe mo, doon po nila ako hinarang. Kasi po, una pa lang po talaga napakalata na tinatarget po nila ako eh. Kasi sabi ko po sa inyo, doon pa lang sa may, yung iniintay ko na po yung bagahe ko, ano pong tawag doon? Yung sa may kuwanan ng bagahe, carousel. Ano ba yun? Carousel ba? Ano pong tawag doon? Yung umiikot, Ano? Conveyor ba yun? Yun, yung iniintay ko yung nilapitan ako nung inaayos ko lang yung gamit ko. Sabi niya sa akin, ma'am, bawal pong magbukas ng bagahe dito. Ang sabi niya sa akin. Kaya inaayos ko lang naman yung gamit ko kasi madaming mga liit-liit na yung pinamili ko po sa sa may duty free.
Kaya po ang dami nga pong nagme-message sa akin na nagtatanong na uuwi daw po sila. Meron daw po sila dalang mga phone. Ang sabi po, natatakot din po daw sila na dalhin po yung phone. So, sasagutin ko po, kaya po sinasagot ko po yung mga tanong nyo sa akin, yung mga message nyo sa live. Kasi po, hindi ko po kayo masasagot ng isa-isa. Kasi po, ang dami po nang nagme-message, tapos napupunta po sa may spam, sa may message request. Sa mga nagtatanong po na yung mga phone, nakuha ko po, na ano ko, hindi po nila nakuha sa akin. Nalabas ko po. Opo, yung palabas na po sa yung exit na po talaga. Yung nakuha mo na yung bagahe mo, tapos maglilista ka po ng yung declaration, pipirmahan mo yun, pipilapan mo, tapos pipirmahan mo. Yun po yun. O, yun nga po siguro ang dahilan. Pero sabi ko po, kaya po sabi ko, wag ako, wala kayong mapapala sa akin. Akala nyo lang, wala kayong mapapala sa akin. Opo, namimili sila ng tatargetin. Kasi po sa dami-dami po namin, pagkabigay po ng yung pinilapan po nila, pagkabigay po dun sa kanila, pinapa-exit nila. Tapos ako, pagkabigay ko po, hinarang nila ako. Samantala ang dala-dala ko, dalawa lang na phone lang, napadala pa. Samantala ako, wala naman po akong dala-dala para sa pamilya ko. Ang dala-dala ko lang po, mga chocolate lang. Opo, ipinaglaban ko po talaga. Sinabi ko po talaga sa isip ko yun. Hindi. Ito pinaghirapan to ng kaibigan ko. Hindi, inutang lang niya sa akin. Pagdating ko sa Dubai, babayaran niya to. Babayaran niya sa akin. Walang-wala siya, hiniram lang niya sa akin. Tapos mapupunta lang sa kanila. Kaya pinaglaban ko po, hindi ko talaga binigay ang phone. Tapos meron silang mga ini-explain na batas. At saka po pala dun sa mga nagko-comment na sinasabi na nilang dapat i-declare. Dineclare ko po ang phone na ang gamit na dala-dala ko kasi nga nagpirma na ako at binigay ko na sa kanila. Tapos sa pag-exit ko po, dun po nila ako hinarang. Na-declare ko po, hindi ko po nilagay yung mga phone sa may luggage. Nakalagay po sa backpack ko which is nai-scan po yun. Dun sa may yung pa-exit ka, may scan pa po dun. In-scan po yung mga gamit. Daw after nyo pong mag-declared after nyo po magpirma ng exit form, kinalkal nila ang bag nyo po. Hindi po nila kinalkal. Hinarang po nila ako. Ang sabi, pa-check ng hand carry mo. Sabi po nila, pa-check ng hand carry mo. Nung sinabi niya hand carry, kaya inano ko po yung backpack ko. Nilapag ko po sa harapan nila. Tapos, kaya po nakikita nyo sa video, yung dalawang phone lang po ang nakalagay. Pagka pinakita ko po yung buong laman ng backpack ko. Tapos nung nakita po nila na clear, yung dalawang phone lang na naka-box pa, sinara ko na po yung bag ko. Yun na lang po ang nakalagay doon. Hindi po nila nakuha yung phone. Kasi po talaga pinaglaban ko po yung yung rights ko. Sana mapag-usapan din ng mga mambabatas ang ganitong bagay. Dahil minsan ay naaabuso na ang mga kababayan nating OFW na itinuturing pa namang bagong bayani. Dahil kung makikita nyo ay trauma talaga yung inabot ni kabayan, lalo na't high blood pa siya. At kung makikita nyo sa una niyang video ay 2 cellphone lang naman ang dala niya nung lumapag siya sa Pilipinas. Tapos ganon siya itrato ng mga taga-customs na sarili pa namang bansa natin. Pero sa ibang bansa ay wala naman nagiging problema. Kaya guys, kahit naman siguro sino ay ipaglalaban, lalo na't 2 lang yon at alam naman nating pang personal lang yon na hindi maramihan at lalong hindi naman ipangbebenta. Paalala na lang sa mga kababayan kong OFW sa ibang bansa na kapag mamimili kayo ng gamit, alahas man or gadgets, ay dalhin nyo na lang ang resibo kapag uuwi kayo sa Pilipinas, hanapin man ito or hindi. Para proof ito na pang sarili nyo lang at sa inyo ito nakapangalan. Pero guys, kung wala namang yung dalang resibo, ay dapat kung alahas ay suot-suot nyo. Kung gadgets naman ay tanggalin nyo lang sa box. Pero kapag naharang pa rin ay patunayan nyo na lang na pang personal nyo ito at hindi naman ipangbebenta. Dahil guys, may mga cases na binibigyan tayo ng mga regalo ng mga amo natin, ng mga kaibigan natin ng mamahaling bagay kagaya ng cellphone o kaya naman ng alahas.
Kinuwento ni Majeline Valencia, OFW na hinarang sa Clark Airport dahil sa iPhone, na mainit ngayon na pinag-uusapan sa social media. Kinuwento niya mismo ang buong pangyayari sa harap ng opisyal ng Customs at sa harap ni OWA Admin Arnel Ignacio. Though nakikinig naman ang lahat sa sinasabi ni Kabayan, pero hindi pa rin matanggap ng custom officer na minsan ay may nangyayaring pag-abuso ng kanilang tauhan sa mga pasahero, lalong-lalo na sa mga OFW. Na mostly naman ay ang mga dala-dala lang nila ay mga pasalubong para sa pamilya. Na sa tagal nating nagtatrabaho sa ibang bansa ay likas naman sa ating mga OFW or mga Pilipino na kapag uuwi tayo sa Pilipinas ay gusto natin mapasaya ang pamilya natin sa pamamagitan ng pagbili ng isang bagay or mahalagang bagay. Kagaya ng cellphone na naging main issue nga kung bakit hinold si Kabayan sa customs sa Clark. Kung pinakialam mo po, sige po. Kaya lang hindi po isa lang. Dati, na bawal po ang magpadala. Hindi ako, yung examiner. May examiner po Yun po kasi yung pinupoint nila sa akin, bawal magpadala Hindi padala, yung magpapadala, hindi yung... Opo, yung magpadala yung kamag-anak. Bawal daw po yun. Na, kasi doon po daw sa declaration na inano ko, ako ang nakapirma. Dapat daw po, yung sa akin lang na nanggaling ang dadalhin ko. Culture po natin mga Pilipino yung dalhin mo yung may pagpapadala sa'yo para iabot nila sa pamilya nila kasi hindi sila nakakauwi. Isasabay nila sa'yo. Ito, yun po kasi siguro ang pinupoint nila. pagkakaintindi is that, di ba, tinatanong tayo niyan palagi kahit ng airline, tayo ba ang mismo nag-impake na hindi po kasi ganun yung pagka-ano nila sa amin ng time na yun. Yung pinapaliwanag na, if I can finish. Okay po. Okay Sige lang, po. ha? Oo, tapos yung, para makaklaro lang natin yung ano. Siguro ang punto lang din ng natin, ng examiner is that, pinapaliwanag sa iyo na hindi naman nasa bawal yung magpadala ng Ganito po kasi yan. Ang sabi po kasi, nung chinek po yung gamit ko, tapos iPhone yan, 100,000 yan. Tapos sabi ko po, ay, pinadala lang po to sa akin. Sabi po niya, at saka hindi po to 100,000, iPhone Pro 12 lang po to. Tapos ako po ang umano niyan, pumili online, gamit yung credit card ko kasi po, nangutang sa akin yung nagpadala. Yun po ang sinabi ko. Kasi po inaano po nila na 10,000 lang daw po ang pwedeng bitbitin. Na 10,000 pesos lang na sa pagkakaalam po, hindi po ganun. Kasi ilang beses na po kasi ngayon di nagkaintindihan. Opo, yun po ang Sa lumabas na ano kasi. Nakita mo yung declaration form, di ba nakalagay doon na OFW or tourist, anong purpose na travel natin, vacation. So actually, naging mabait na si Customs na hindi na natin stringintuhan. May penalty kasi yun kapag mali yung ano. Ang intindi niya kasi, Ang nakalagay po kasi doon, intindi niya kasi, vacation. vacation. Kasi kung magbabakasyon po ako, ano po ang, ano yung, Ano nga ba dapat yan? Kasi ano po bang dapat magbabakasyon kong ilagay? Kasi magbabakasyon po ako. Kung halimbawa, you are an overseas foreign worker, as you claim to be, di ba? Yun po ang inyong sinabi sa inyong post at na-communicate ninyo. Siyempre, ang pagbabasihan naman ng ating mga officers, yung nasa dokumento. This is the document. Ano po bang documents ang sinasabi nila? Anong declaration form po? yung travel pass?
No. Ayun, kasi po ganito po yan. Hindi ko pa po naibibigay yung ano, wala pa po silang alam tungkol sa dineclare ko. Kasi po, ang ginagawa po nila, pagkabigay po nila nung pinil up, labas na po agad yung ano, hindi na po nila babasahin. Kasi nakaganyan yan eh. Nung pagkabigay ko pong ganyan sa kanila, araw na ako agad. Alam na po nila yung laman ng ano ko. So, paano pong declaration ang sasabihin ko doon? Paano po nila sasabihin hindi ko dineclare? Hindi pa naman po nila nababasa yung ano, kakabigay ko pa lang eh. Sabat dito, eto, sabat dito. Doon na, wala. Eh, nung ano pa nga, hinanap pa nga nila kung asan yung declaration ko, ano yung pangalan mo? Ano yung apelido mo? O, di po ba? Tapos sinasabi na hindi ko po daw dineclare yun. Yun po ang sinasabi kong... Pero in your declaration form na meron tayong kopya, nakano ka? Opo, lahat po yun. Kasi check lang naman po yun kung yes or no. Lahat po yun yun ako. Kasi ang alam ko po, 2 phone lang yun na hindi naman po ang pagkakaalam ko po, hindi lang po 10,000 ang ano. Okay. Wala po kami alam na gano'n lang. Ganito hindi natin sinasabi na bawal, pero huwag mong mamasamain pag ginagawa ng mga empleyado ng gobyerno natin ang trabaho nila. Kasi sila naman din yung mananagot kapag they don't follow the protocol. In this particular instance, at ulitin ko lang no, sa totoo lang, naging matulungin ang ating customs officers. We could have been very strict about it. Yun na lang sa mali na pagdeklara. Nandun ho sa baba ang mga penalties noon. Sasabihin ko lang po kung ano talaga, it's fact. Illegal o yun na hindi po tama ang ating pagkakadeklara. Inintindihan natin na there are situations na siguro sa pagkakamamadali, nakalimutan, there are honest speak for her. Kasi dito siya nalito eh. Hindi maliwanag sa kanya na yung doon siya papasok sa 150. Diba? Kasi nga nilagay niya vacation kasi siya ay magbabakasyon dito dahil babalik siya na ano. Kaya vacation, ano po ang pipiliin nyo doon na nakalito? Ano po ang pipiliin nyo doon na ano nga daw pipiliin niya? Okay, ang ano kasi doon, ang sa tax treatment talaga, hindi mo yung purpose of travel. Hindi, ano nga yung ilalagay niya? Kasi ang mukhang nagkaroon ng misunderstanding kung ano yung magiging status niya. Kasi papasok siya doon sa 150, di ba? Hindi po doon yun yung controlling kung vacation or ano yung purpose of travel. Saan ba? Whether we are an OFW or we are a tourist, yun po ang nagkocontrol kung ano. So, hindi po tourist. Hindi niya, doon tayo nagkaroon ng misunderstanding. But ang chinek mo kasi vacation. Yes. Ano yung resident? Lahat naman po na may contract sa ibang bansa, residence po yun. Dito lang tayo hindi nagkaintindihan eh. May bakso kasi na ano. Sir, ganito lang. Kasi I think it's useless to talk about it. Right. Let me explain. Nandito kasi siya. Kasi nga, ang intindi niya, residente siya dito. Kaya nilagay niya resident. So, anyway. So, we'll help in the dissemination. That's good. Nandito naman partners ng Bureau of Customs at ano. Pero, sana in the future, I don't think, prangkahin na lang din kita, hindi ko siguro tama din yung iyong nagawa na you will do that to customs officers, no? Alam mo ba na marami sa kanila na exposed to harm, threats? Pareha lang naman tao din yan, no? At bilang pinuno nila dito, I will tell you, parang masakit din sa akin yung gano'n. Pero part of public service yun, okay lang, no problem. I explained that to her. Yun, pero sana let's give a little bit of space naman, no? To basic, yung naunawaan namin kayo. Pero sana din po, paunawaan din po nila kami. Na kaming mga dumarating, kaming mga OFW, yung paghihirap namin doon. Tapos siyempre, sa culture na po natin, sa mga nababalitaan na natin. Siyempre, nasa utak na po natin yung gano'n. Yun yung ina-explain. Like, po, ito, aside, hiningan nyo naman din ako ng recommendations. Naiintindihan ko naman ng pag-i-implement eh. Kaya ako nag-suggest ng messaging. Like, for example, yung pagbawal, di ba? Bawal. Yung yung pagbumukas. Okay, naiintindihan ko yun. Alam niyo, mas madali niya maintindihan ko sasabihin kung lalapit ka, may problema po ba? Diba? Kasi mag-iiba yung buong. Mag-iiba yung buong. Yung mapapahiya ka. Ma'am, bawal magbukas ng dyan, tapos ang daming tao. Doon po nag-start So, again, doon po nag-start yung ko. Kasi alam ko na po na
Doon pa lang, umpisa pa lang. Tapos nung ando na po sa may pagpipilap ng ano, nakapila na po ako dito sa may left side. Pinapapila niya ako doon sa marami namang pila. Dito iisa na lang. Diba? Ganun po yung inano niya eh. Sabi niya, ma'am, pila ka doon. Kaya alam na alam ko kung tinatarget na nila ako eh. Kasi, actually, yeah, ganun po yung let's nangyari. correct that, no? Kasi 5 ang ating passengers na, no issue, no complaints, nothing, naintindihan ng pasahero. Same protocols naman na sinusunod natin. We do not target anybody kasi hindi naman po natin talaga kilala yung mga individuals na dumarating. Libo po yan, araw-araw. At sa dami rin po na pasahero na pinaprocess natin ang kanilang clearance sa customs, wala naman pong nagiging problema. So, ano pong bang benepisyo sa atin kung mag-single out tayo? As I've said, it's just the messaging. It's just the messaging. Kung paano, I understand where you're coming from. I also understand where she's coming from. Doon sa messaging lang kayo hindi nagkaintindihan. Diba? Kagaya nun, kung alam ko yung bawal, pero kung paano mo siya sasabihin, will spell a lot of difference. Kunyari, ako na gagawin ko, anong problema, ano yung hinahanap mo? It will deliver the same message, pero walang magiging tensyon. Kasi iba na sa kanila, pagka nasabihin, bawal yan. Ano to eh, ang haba na ng kanyang hugot doon. Kasi ang hugot yan, pupunta na yan kung saan siya nanggaling na bansa. Kasi nga, marami silang dinadanas na gano'n doon. So, ang kanyang pinagagaling, bakit ginaganon din ako dito sa bansa ko? Now, I know hindi nyo sinasadya. Kaya lang kasi, that's why I'm telling you, I understand their language and I also understand where you're coming from. Now, kaya naman ako nag-aalay sa inyo ng ganitong paliwanag para, kasi nga, it will always happen. And me personally, we do not want that. So, yun lang. Kaya naman, ang pakay natin ngayon, hindi na to busisiin. As we promise, we will help doon sa pagpapaliwanag. Itong nangyari dito, ang mas mabuti, magkasundo na lang, we will help pagdating dun sa... Ako naman, ang ina-appeal ko rin, let's discover, there's myriad ways to deliver instructions. Noted. Thank you very much. Maraming salamat. All of this is noted. Thank you. Okay? Maraming salamat. Thank you. Sige, maraming salamat din. Alam mo, marami pa kayong gagawin. Thank you, sir. Actually, was not able to do any work today. Okay, sige. Thank you. So we're good? Sana sa mga ganap na ito or sa mga pangyayari na ito, lalo na't hinarap na ni OWA Admin Arnel Ignacio ang mga taga-customs, ay sana may mabago kahit papaano sa mga trato sa mga OFW kapag dumadaan sa mga customs officer or sa custom checking. Lalo na't kung pampasalubong lang naman talaga sa pamilya at hindi naman ipambebenta. Dahil of course, OFW tayo na nagtrabaho sa ibang bansa ng napakatagal, ay afford din natin bumili ng medyo mamahaling bagay para mapasaya ang ating pamilya. Pero hindi ko naman sinasabi na dapat exempted ang lahat ng mga OFW dito. Dahil yung may mga intensyon talaga magbenta na namimili ng maramihan sa ibang bansa at dadalhin sa Pilipinas para ipambebenta, ay dapat talagang magbayad sila ng tax. Malalaman nyo naman or mapapansin nyo naman kung pambenta talaga ang mga dala niya or hindi. Lalo na kapag binili ito ng isang bagsakan or maramihan. Pero yung dalawang cellphone na obvious naman na pang sarili lang or para sa pamilya, na yun nga yung pinupoint ni Sir Arnel Ignacio, bakit nila pinag-iinitan? Kinikilala nga nila ang ambag ng mga OFW sa ekonomiya ng Pilipinas, pero bakit gano'n naman ang trato nila? Mahirap na lang din kasi magsalita dahil kaya ganun ang naging reaksyon ni Kabayan sa pakikipag-usap sa mga taga-customs, ay marami kasi tayong nababalitaan na hindi maganda tungkol sa hanay nila. At saludo ako dito kay Sir Arnel Ignacio or kay OWA Admin Arnel Ignacio sa effort niya para samahan ang kababayan nating OFW para harapin ang mga taga-customs. Hinihiling ko rin na sana makaabot ang issue na ito kay Sir Rafi Tulfo para na din sa kalinawan ng lahat at para sa konsiderasyon para sa mga OFW.
Nagrereklamo ang isang babaeng nagbalik Pilipinas mula Dubai nang harangin daw ng customs dahil sa 2 smartphone na nakita sa kanyang bagahe. Sabi po ng Bureau of Customs, hindi dineklara ng pasahero ang mga cellphone na pwede pa raw dapat patawan ng buwis. Nakatutok si June Veneracion. Isang galit na pasahero sa Clark International Airport ang makikitang kinukumpronta ang mga tauhan ng Bureau of Customs. Sinasabat yung yung padala mo. Kami hindi sinasabat Anong tawag dito? No-hold lang kayo. Ino-hold. Sabi ng pasahero, hinarang siya ng mga taga-customs dahil sa dala niyang mga cellphone sa carry-on luggage. Yung phone pong yun, nire-box lang po. Second hand, tapos nire-format, tapos rene-box. Pero matapos makipagtalo, pinayagan din naman daw siyang makaalis at dala ang kanyang mga gamit. Kung alam mo po na tama ka, ipaglaban mo. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga opisyal ng customs sa Clark, paliwanag niya. 100,000 yan, ang sabi po niya. Tapos ang limit daw po is 10,000 pesos lang. Sabi ko po, padala lang ito. Tapos ang sabi po niya, bawal daw po ang magpadala. Kasi daw po, ako daw po ang nakapirma. Sabi ko po, yung iPhone na to, hindi po to 100,000. iPhone 12 lang po to. Tapos ako po ang bumili nito online. Kasi po, yung nagpadala po kasi, pinautang ko, gamit po yung credit card ko. So ako po ang bumili. Ang nangyari, kanyang ipinost sa social media at agad nag-viral. Sa incident report ng Port of Clark na ibinigay ng isang source, dumating ang pasahero sa Clark International Airport noong May 3. May mga nakita raw na selyadong cellphone sa carry-on luggage ng pasahero, kaya kinailangan ng examination. Nagalit daw ang pasahero sa mga customs personnel nang pinakiusapan siya na susuriin ang kanyang carry-on luggage. Nang tignan naman ang kanyang customs baggage declaration form, no ang kanyang sagot sa tanong kung meron ba siyang dalang cellphone o iba pang kaparehong gadget na lampas sa bilang na pang personal na gamit. Sabi ng isang opisyal ng customs, ibig sabihin kapag lampas ng isa ang dalang cellphone ng pasahero at bago, kailangang ideklara. Hindi kasama sa bilang ang ginagamit niya. Sa opisyal na pahayag ng Bureau of Customs Port of Clark, nabigo raw ang pasahero na ideklara ang naturang mga item na maituturing na durable goods sa customs declaration form. Ang hindi raw pagdedeklara nito ay paglabag sa batas at maaring mauwi sa pagkumpiska at iba pang multa. Sa ilalim ng alituntunin ng customs, ang mga OFW may pribileho dapat na magpasok ng mga produkto at gamit na tax-free basta't hindi lalagpas sa 150,000 pesos ang halaga. Pero sa bahagi ng type of traveler, resident daw ang deklarasyon ng nagrereklamong pasahero at hindi OFW. Nang mag-viral ang insidente, nakipagdialogo si Overseas Workers Welfare Administration Chief Arnel Ignacio sa mga opisyal ng Port of Clark ng Customs. Inilatag sa kanya ng mga taga-customs ang mga detalye ng insidente. Ano ko na dineklara OFW kayo. So ang tinataw sa iyo, yung pang turista. Kung nabanggit mo na OFW ka, ang ilalapat sa iyo yung 150. Sa mga nagtatanong naman tungkol sa mga alahas na dala-dala pa uwi sa Pilipinas, guys, basta tandaan nyo na lahat ng suot-suot nyo sa inyong katawan, kahit gaano pa ito karami or kalaki, ay hindi nyo na ito kailangan i-declare dahil hindi na yan kasama sa bilang. Pwede na lang kapag nakalagay sa inyong hand carry baggage, ay required kayong i-declare ang mga alahas na dala-dala nyo. At kung maramihan guys, para hindi kayo pagbayarin ng tax, ay dapat dala nyo ang resibo na nakapangalan sa inyo. Yung mga nagtatanong naman na niregalo daw sa kanila ng kanilang amo, huwag kayong mag-alala guys, dahil kung ilang piraso lang naman kahit nakalagayan sa hand carry at kahit i-declare nyo yan ay hindi naman kayo pagbabayari ng tax dahil nga ang allowed na dalhin pa uwi sa Pilipinas ay worth na goods na 150,000 in peso. Sa mga nagtatanong naman sa pagdadala ng gadget na personal naman nilang ginagamit, for example, meron silang dalang cellphone na personal nila itong ginagamit at binubuksan na 3 piraso. Isang laptop, isang iPad, isang camera, at isang drone. Kailangan pa daw ba ito i-declare? Ang sagot guys, dahil nga personal nyo itong ginagamit, ay hindi nyo na ito kailangang i-declare. So kung yan lang ang mga dala-dala nyo, ay hindi nyo kailangan mag-fill out sa customs declaration. Pero kung may mga dala kayong bagong gadgets na nasa box pa at bagong bili, ay required nyo itong i-declare.